Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas at Attorney Claire Castro. Today is June 5, 2026 at 1:22 AM na po. So, muli, ito yung pangalawa na nating video at hindi na po tayo nag-live stream at nag-record na lang po ako. Pero pag-usapan natin ngayon, itong kumbaga nag-viral, si Senator Marcoleta. No? Si Senator Marcoleta, dahil nga sa kanyang pagbibintang, no? Na ang mga media ay bayaran. So bakit nga niya ba nasabi ito? Binanggit naman niya yung kanyang hugot. Ang problema, lumalabas na nagbintang yata siya, pero wala siyang resibo. So nasaktan yung mga taga-media, lalo na yung mga matitino na damay. Ha? Na-generalize kasi, di ba? So, yun yung mahirap. Sweeping statement ito. Oh, syempre, yung mga matituno dyan, di ba? Masasaktan yun. Nagkaroon ng broad generalization. Kaya umalma. Sa pakinggan natin at ano yung dahilan kung bakit niya sinabi na yung mga taga-media daw ay bayaran. Sabi naman niya, di naman daw niya nilahat. Kaya lang, syempre, di ka nga naglahat. Pero syempre, bawat media dyan, bawat mata dyan, kahit sabihin mong hindi si A, kasama siya dun sa sweeping statement, di ba? Ituloy tayo. Bakit siya nagbintang? Sa inyo ay bayaran. Yan, again. Kayo pong mga participant sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Karamihan pa. For Senator Marcoleta, sir, with all Tanungan natin mga clear. due respect, the media felt you made a sweeping accusation against the media na sabihin niyo po na bayaran ang mga media. Can you just clarify the statement Sweeping accusation. at kung ano po yung ebidensya ninyo para sabihin na bayaran So, naghanap na ng ebidensya, mga clear na natin kung ano bang ilalabas na ebidensya ni Senator Marcoleta. Okay? Pakinggan natin. Let's give him the chance. ng media? Pwede niyo bang i-play yung statement ko if I said that exact sentence? Baka hindi ganun ang pagkakasabi ko. Kung nakalimutan niya na yung sinabi niya. Ilang something. Marami. Diniretso ko ba, media? Ganun? Kung nakalimutan niya, same day to So, di niya na alam na nabanggit niya na karamihan sa mga taga-media, tinan mo yung mukha ni Senator Alan Cayetano, mukhang very alarmed. Okay? Oh, gusto ko lang marinig May binubulong na siya. muna para ang dami niyo. Parinig mo. Ang recording. Ha? Parang ganun yung pag Binulong. Parang ganun yung pagkakasabi mo. Ang ganda na, no? Very alarmed, very concerned. Gusto ko lang marinig muna para ang dami niyo. Parinig mo. Ang recording. Ha? Parang ganun yung pag Na? You meant PR. So yun. Hindi kasi sabi mo, media parang lahat na eh. Hindi ko nilalaman. Karamihan. Sweeping statement nga yun. Karamihan. Kayo mga taga-media, karamihan sa inyo bayaran. You know, I'm coming from deep frustration. Ayun, hinanapan kasi siya ng resibo. Hinanapan siya ng resibo. Siyempre, nasaktan yung mga taga-media dyan, mga ka-clear. Ngayon, hinanapan siya ng resibo, i-prove mo na yung karamihan dito sa amin, bayaran. Di ba, mas maganda pangalanan mo na. Kasi nadadamay kami na wala namang ginagawa. Yun ang dating. Di ba sa mga media, wala kami ginagawa dito kasi hindi pinapangalanan, nag-generalization ka, sweeping statement ka, sweeping accusation, kaya hinahanapan ka ngayon ng resibo to prove your point. So, ano sabi ni Senator Marcoleta? Ito na, umpisahan ko na eh. I was using the example in the rally of the INC last July 13 yata, yung 2025. Ito sa 2 million crowd gathered in Luneta. Rally ng INC yun. And I am one of the 4 speakers. One of the 4 speakers siya, mga kaklira. So kung January 13 yun, January 14, I was expecting that will be reported. Nireport naman talaga. Ang banner, 2 million crowd gathered in Luneta. Okay, kailangan. So in other words, mga clear, it's about the rally, INC rally. Isa siya sa mga speaker.
So, na-news daw yung rally mismo. Pero ano yung hinanakit niya? Except for the fact that I was the only one among the 4 speakers who provided the context of that rally. That rally kasi called for the rule of law, the due process of law, and then the INC, the INC's position is for us to stop all these impeachment proceedings and let us. So sinabi niya ngayon dito, ang binanggit niya ay about rule of law. Dahil ang gusto daw ng INC, according to him, mga klirang, pinaparot ko lang to. Ang gusto ng INC ay i-stop ang impeachment. So mga clear, ito nga wag natin pag-usapan yung INC ha. Si miyembro siya ng INC. Kung si Senator Marcoleta ay miyembro ng INC at ang INC according to him ay ayaw na impeachment. Okay? So, si Senator Marcoleta ba ayaw din na impeachment? Doon tayo, syempre, kaya siya nandun sa stage. Kaya siya nagsasalita. Kasi ine-echo niya yung gusto ng INC na walang impeachment. Tama? So, kung walang impeachment, mga clear, ito'y may pagpapanagot sa korupsyon. Di umano kung ayaw ng INC na magkaroon ng impeachment trial, corruption yun. Ano ngayon ang pagkakaiba nung pagpupursigin nyo na iharap ang 18 ex-Marines at kalimutan ang issue ng impeachment? Pareho naman tungkol sa corruption yan. So, anong pagkakaiba? Kasi gigil itong minority ngayon ng Senado na i-hear itong 18 ex-Marines. Magtuturo. Maraming ituturo. Sasama nila, syempre, Pangulo. Saan purpose? Ang tanong, anong pinagkaiba ng impeachment dito sa ginaganap niyong hearing na bogus daw? At pinakikinggan nyo yung witness ni Mike Defensor na donor nitong si Senator Marcoleta. Ano yun? They are all about corruption. So yung isa, gagawin nyo yung tatanungin nyo itong mga ex-marine na sinasabi na nababalita, na babayaran na, hindi pa full, babayaran ng 5 million para lang gumawa ng kwentong ganito. Kumpara doon sa mga resource persons nyo na kabibilangan ng NBI dahil may record, COA dahil may record, AMLAC dahil may record, o sabihin natin bank records dahil may record, bangko. Ito may ebidensya na mga kaklear. Ibig sabihin, meron na magte-testify from the government agencies. Some private, diba? Bangko At nailahad na yung ibang mga ebidensya dito sa impeachment. So, tatalikuran ng impeachment, tapos ipupurso si 18 ex-Marines na butas-butas yung kwento. Ano ba talaga yung gusto natin dito? Mapanagot ang dapat mapanagot? O iwas ang Vice Presidente sa issue ng corruption? Diba? So, dito nagtatampo siya. Siya nagbanggit siya po ang nagbanggit mga kaklira. The INC's position is for us to stop all these impeachment proceedings and let us face the problems. Stop the impeachment proceedings. Pero, ang gawa-gawang kwento ng ex-Marines, dapat pakinggan. Dapat mag-proceed. Hindi ako, mga kaklira, hindi ko makuha kung bakit namimili sila ng issue ng corruption. This country. They took the statement of the President kasi sinabi ng President noon, walang ibubunga mabuti sa atin yung impeachment. Napakarami nating problema inaharap.
The INC supported that statement. So, sabi nila, tama yun. So, mag-rally tayo, support the president. And more than that, kailangan natin emphasize ang rule of law and due process. Ako yung nag-provide ng context na yun because hindi dahil sa ako lamang ay ang abogado sa INC. Marami po kaming mga kapatid na abogado sa INC. Kaya lang ako lang ang nagkataon na member ng Congress. So, I was in a better position to explain how the rule of law and due process are being violated. I spoke for about 45 minutes in the trial. Ano po yung pinaka-influential po nating mga malalapad na dyaryo? Philippine Inquirer and Philippine Star. Yung nag-report po ng incident na yon sa Philippine Star, 8 reporters. Pinagsama ang isang... They work on only one report, 8 reporters. On the other side, Philippine Inquirer, 3 reporters ang nagsama-sama to develop that story. So 11 reporters saw it. 11 reporters heard it. Alam niyo, wala man ako pangalan doon. Nagtampo. Nagtampo pala siya. Kasi wala ang pangalan niya sa news. At dahil nagtampo siya, nagbintang siya na yung karamihan sa media ay bayaran. Doon lang ang hugot niya. Pero wala siyang nilalabas ditong ebidensya. Tingnan natin baka meron nilabas mga kakilala. Kahit na yung acronym lang ng pangalan ko, alam mo naman, may naglagay. Narinig namin si RDN. Baka sakaling tanggapin ko na po yun. Wala. Bakit? Mga ka-clear, news to. Di mo naman mapipilit. Di mo mapipilit na ikaw ang kanilang i-feature. Di ba? Dapat hindi ka magtampo dyan kasi meron naman kayong programang sarili. So, doon na lang kayo lumabas. Pwede yun. Dami naman nanonood doon eh. Pero you cannot compel, force these newspapers to cover you or to feature you. Diba? Tapos pag hindi ka na-cover or na-feature, magbibintang na bayaran? Diba? Dahil hindi ka na-feature? There were senators na nagpunta doon. They were not invited. Basta nagpunta lamang doon, nasama sa crowd, naispatan ng mga reporters. All their names, nandun po sa report, including their middle names. The Senate President at the time, si Tisis Cordero, nabigay lang ng isang maikling text. And he earned 3 paragraphs in that report. I'm airing my frustration. Bakit naman po gano'n? Dalawang malalapad na dyaryo, if we are for the truth, kaya na sinasabi, pinagtatanggol ng Senate President. How come 11 reporters did not see me and did not hear me? Baka kasi feeling nila, feeling ko, hindi ko naman sasabi to baka feeling nila, not that important. Nangangapa ang mga writers, journalist. Kwento nila yan eh. So I did not exist on that day. I spoke for 45 minutes. What do you say? Meron po bang basis yung frustration ko? Hindi ko po nilalahat. Wala akong sinabing the entire media ay bayaran. Wala po akong sinabing gano'n. Maybe I had some frustrations with PRs. Ang mga PRs kasi sila gumagawa niya. They spin all this. They control some narratives. O, di ba? Ano pa rin to, mga ka-clear. Nega pa rin yung ano niya. Nega pa rin yung response niya. Di ba? PR lang daw. Ini-spin ang truth. Kung ang basihan po natin ay katuwiran at katotohanan, kagaya po nung hinanap namin pilit dito, yung katotohanan sa flood control. The media, the members of the media, is in a better and powerful position to help us. Kasi talagang nandyan kayo eh. Hindi po kayo, walang batas po na pipigil sa inyo. Kayo lang po ang industry na malaya, na wala pong magkakartel ng rights nyo. That's why you are called fourth estate. Ganun po ang kapangyarihan ninyo. And kinikilala po ng gobyerno natin yan. Kami po kinikilala din namin yan. Kumisan nga ayaw namin magbalat sibuyas kahit na kung ano pinagsasabi dyan. Pero mga tao din kami na napuprostrate din. Naman anong nangyari at pagkaganapan natin kahapon? Sino ba po ang nagulat na yung kaso po ng Abilino versus Cuenco cannot even be applied? Sabi ko nga kanina, even bar flankers hindi nila tatanggapin because that was not applicable. Pero yun na sinasabi ng mga nag-stage ng power grab kahapon. Alam po ninyo yung doktrina na itala. Mga clear. Marami namang lawyers nagsabi. Sa ating pagkakaintindi, ginamit na ito noong 2015. Senator Franklin Drilon. Nagsalita rin si Senator Gordon. Marami. At sa aking pagkakaalam, kahit si Attorney Makalintal. Diba? Tingnan natin. Wait lang. Paano ba to mga ka-clear? Hindi naman to mga bar flanker. Explain natin, IBP, Senate's June 3 session lawful
under Avellino Doctrine. Mga ka-clear. O, sabi niya, kahit bar flanker, hindi applicable ang Avellino Doctrine. Paano yan, oh? IBP, Integrated Bar of the Philippines, asosasyon to ng mga lawyers, mga clear. Mandatory. Sa lahat ng lawyers na maging miyembro ng IBP, babayad kami dyan. Ito ay grupo ng mga lawyers. Hindi bar flankers. Pero ba't sinabi, June 3 session, lawful? Di ba mga clear? Sino ba ba? Tingnan ko nga sino ba ba? Oh, pati itong si Dinmel Santa Maria. Ano yun? Mga ka-clear. Okay, sige tuloy tayo. Opinion niya to. Ng Korte Suprema. Doon po sa Avellino and Avellino versus Cuenco. Saka po yung binanggit nila, nung presidente pa si Senate President Franklin Drilon. Ang doktrina po ganito eh. Pag mayroong isang miyembro ng Senado na wala po sa bansa, kaya na nangyari sa Avellino versus Cuenco, isa po yung wala noong panahon na yun. That was March 21, 1949. So 23 lang po. Nagkataon, meron pa pong isa na nasa ospital, kaya 22 lang po yung panahon na yun. So pwede na po yung 12, dahil wala po yung isa. Ang sabi po ng Korte Suprema, because they are outside the country, they are outside the coercive jurisdiction of the Senate. Kaya nga tanong mga kaklira, ito, analyze natin. Si Jinggoy, tatawagin mo, di ba? Anytime? Pwede? During that day? June 3? Hindi. Di ba? Bakit? Hawak siya ng korte. Hawak siya ng korte. Ang korte ang mag-aproba kung lalabas yan o hindi. Nakakalimutan. At ganyan yung nangyari kay Senator Leila de Lima at the time. Hindi siya napayagan online. Kahit pandemic. O, pangalawang tanong mga kaklir. Tingin nyo mahahagilap nyo si Senator Bato? Sasabihin nyo ba kung nasan si Senator Bato? Kaya nyo bang sabihin, Senator Bato, balik ka dito, tawag ka, punta ka dito. Kaya nyo ba yon? Hindi ba siya beyond the Senate's coercive reach? Matatagpuan nyo ba sa bayan kahit pumunta ang Sergeant at Arms sa bahay niyan, mahahagilap nyo Senator Bato? Parang huwag naman tayo maglukuhan dito. Mga ka-clear. Ba? Basahin ko nga ito. Natin. IBP, Integrated Bar of the Philippines, says June 3 session lawful under Avellino Doctrine. Ko? Ayan o. Grupo pa to The official organization of lawyers in the country has invoked 1949 landmark Supreme Court decision in saying that the session held by the new Senate majority on June 3 was lawful and valid. Diba? Oh. It said that the current debate between the two factions in the Senate had already been resolved by the Supreme Court ruling, which emphasized that the 12 senators constituted the quorum when the late Thomas Confessor could not be compelled to attend the session because he was abroad at the time. Mako-compel mo ba? Basta-basta. Si Senator Jinggoy Estrada on his own volition. Ba, hindi. Okay? The Avellino ruling emphasizes a practical approach. The Constitution should be interpreted in a way that allows the Senate to function and not to be blocked by the absence of members who cannot realistically be made to attend. Diba? At the time, mga clear. Third day, kahit i-compel mo yung grupo ni Senator Cayetano, di naman sila pupunta, di ba? Dahil gusto nila ma-block yung hearing. Dapat nga, hindi na sila hindi sila i-count. Diba? Hindi mo na siya kinukumpel eh. But anyway, 12, nangyari dahil ang base ay 22. Okay, there's a difference between a majority of all members of the House and the majority
the latter requiring fewer numbers than the first. So, magkaiba. There is, kasi doon sa Senate, sa Constitution, parang the Senate shall elect its president by a majority vote of all members. Pero pag gagawa ka ng mga transaction, majority lang pinag-uusapan. Diba? Therefore, an absolute majority, 12 of all members of the Senate, less 1, 23 constitute a constitutional majority of the Senate for the purpose of quorum. Applying the Abilino Doctrine, the IBP said that June 3 Senate session constituted a quorum for the chamber to conduct official business because the attendance of both Senator Jinggoy Estrada and Senator Roland Bato de la Rosa was beyond the reach of the Senate. Di mo sila makokompel. Ayan o. Ito yung sinabi ko kanina sa briefing Kailan ito sinabi? June 4, 7:15. Yan din ang sinabi natin kaninang umaga sa briefing, mga kaklear. Okay? One senator can be compelled attend the session because he is detained in relation to the non-billable office, while another senator cannot be found as his whereabouts appear to be unknown. All acts, including any resolution or decision made by the Senate during the session, are also deemed official, following the presumption of regularity in the discharge of their official functions. See, mga kaklear? So, iba ang pananaw ni Senator Marcoleta. Okay? Nangyari din po sa mga LGUs yun. You have to look at the cases of La Carlota cases. Yun po ang Zamora versus Carvalho. Mga ano po ito? Mga... Start na ba sa atin? Tama po ba yung ginagawang ganun? Kaya po kami ayaw po, ewan ko po, may pumirma. Pero ako sabi ko, unang-una hindi kumpleto. Paano ako pipirma sa isang report na hindi kumpleto? Pangalawa, wala man lang. Iba na yung kwento, di Kahit ba? tapos- Ang hiningi lang sa kanya ay ebidensya ng kanyang pagbibintang na karamihan sa media ay nababayaran. Yun lang yun po yung tanong Yun lang po yung tanong. Umikot na, ang pinagmulan pala ay tampo niya. Diba? Tampo niya. So, nagtampo siya, pinagbintangan niya na nakaramihan sa mga sa karamihan sa mga media ay bayaran. Pero wala siya nilabas na ebidensya. So, ano ginawa niya, mga Ang bahagi na yun. Maliban lang sa pagiging pangalang ibinigay sa kanya. I did not mean it. Sabi, tawagin mo si ganito, tsaka si ganito para makumpleto natin ito. Alam mo yung ginawa niya? Ako pa po binugbog niya. Kung ano-ano mo pinagsasabi sa akin. So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari. di naman pala niya gusto sabihin na talagang bayaran kayo. Nagtatampo lang siya. Pero mga clear, kung hindi ito tinanong, papasok na sa utak ng mga nakadinig na ito na bayaran ang karamihan na taga-media. Yan o. So, nag-sorry siya. So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari kong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang po importante rito. Pero mga ka-clear, nakapagbigay ka na ng maling impresyon. Nakagawa ka na ng intriga. Nakasakit ka na ng damdamin. Tapos wala ka balang ebidensya. That's the point. Diba, nakagawa ka na ng kwento, nakagawa ka na ng intriga, nakapanira ka na. Kung hindi ka pa natanong at hinanapan ng ebidensya, hindi ka pa magsasorry. Yun lang naman mga kaklira. But anyway, let's give him the benefit of the doubt. Ako yung nagbabasa lang ng kanyang mga salaysay. Okay? Thank you so much mga kaklear. Don't forget to like, share, and subscribe. Mami Ida Masukat, Auntie Amitis Bayabaw, Mami Tercel Martin, Mami Antonia Vicente, Mami Corazon, and Attorney George Aquino. Maraming salamat. See you in a while mga kaklear, mga MIBs. Bye-bye!